Breaking news mga kabayan, nuclear submarine ng Amerika, malapit na sa China. Pangalawang breaking news, nagka-tensyon sa pagitan ng Japan at China. China, may ginawang hindi karapat-dapat gawin. Pangatlong breaking news, New Zealand na bahala sa ginawa ng China. China maaring may dalang nuclear submarines. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang tatlong barkong pandigma ng China sa Tasman Sea ay pumasok na sa exclusive economic zone ng Australia. Ang walang babalang live fire ng China ay nagdulot ng pagbabago ng ruta ng mga commercial flights. Habang ang flotilya ng China ay papalapit sa baybayin ng New Zealand, minonitor ng mga Royal New Zealand Navy crews ang mga warships. Layunin ng Navy na ipagpatuloy ang monitoring sa mga barko sa isang close coordination kasama ang Australian Defence Force gamit ang Anzac-class frigate na HMNZS Tekaha at maritime sustainment vessel na HMNZS Aotearoa. Ang flotilya ng China ay binubuo ng Jiangkai-class frigate Hengyang, Renhai-class cruiser na Zunyi at Fuji-class replenishment vessel na Weishanhu. Ayon sa ABC News, may isang anonymous military official sa New Zealand na nagsabing may working assumption ang task force ng China na binubuo ng tatlong barkong pandigma. Ito ay malayo sa mainland ng China at ito rin ay maaaring suportahan ng isang submarine. Ang submarine na ito ay maaaring isang nuclear-powered submarine dahil karaniwan sa mga malalaking bansa na mag-deploy ng kanilang mga nuclear-powered submarines sa mga lengthy at complex warship missions. Pinapayagan nito ang mga bansa na mangalap ng mga valuable intelligence tungkol sa mga potential adversaries. Hindi pa tiyak kung ano ang magiging ruta ng flotilya ng China sa mga darating na araw. Ang unexpected nature ng mga drills at ang kakulangan ng sapat na abiso mula sa China ay nagdulot ng mga tensyon sa rehiyon. Pinagtibay ng Australia at New Zealand na bagaman hindi lumabag ang China sa international law, ang mga exercise ay nakababahala dahil sa mga minimal warning na na-provide. Samantala, sa iba pang mga balita, malugod na tinanggap ng Australia noong Martes ang pagdating ng isang advanced nuclear-powered submarine ng Estados Unidos, habang ang flotilya ng China na binubuo ng tatlong barko ay pumasok sa southern coastline ng Australia. Wala pang tugon sa isang request for comment mula sa Chinese Defense Ministry sa ilalim ng isang trilateral security agreement na kilala bilang AUKUS. Tinutulungan ng Estados Unidos at United Kingdom ang Australia na makakuha ng isang fleet ng conventionally armed, nuclear-powered attack submarines na suportado ng dalawang planned America submarine visits sa Australia ngayong taon. Habang nakakatanggap ng kritisismo ang China, ang US ay nag-implied na ang mga submarine project ay maaring mag-deter sa mga Chinese military, kung saan pinalalawak nito ang kanilang saklaw at presensya gamit ang pinakamalaking navy sa buong mundo batay sa bilang ng mga barko na lampas sa 370 vessels mula sa pag-atake sa Taiwan. Ang pagdating ng USS Minnesota sa HMAS Sterling Naval Base sa Western Australia ay minarkahan bilang first American fast attack submarine visit sa Australian Naval Base ngayong taon. Sa panahon ng pagbisita ng Minnesota, makikipagpalitan ang US Navy ng mga pamamaraan tulad ng paghawak ng mga armas sa mga kasamahan nilang Australian. Ang Virginia-class submarine na may bigat na 7,800 tons at may haba na 377 feet ay may kakayahang magdala ng 25 torpedo at 12 Tomahawk land attack cruise missiles. Plano ng Australia na makuha ang hindi bababa sa tatlong Virginia-class submarines sa mga unang bahagi ng 2030 sa ilalim ng AUKUS. Makakakuha din ito ng higit sa 200 Tomahawk missiles mula sa US para sa mga Hobart-class destroyers.
pati na rin ang Virginia-class submarines kapag na-deliver na ang mga ito. Sa iba pang mga balita, iniulat ng Joint Staff ng Japan na isang unmanned aerial vehicle ang na-detect noong February 26 ng umaga at hapon sa mga katubigan malapit sa southernmost islands ng Japan, kabilang ang Okinawa. Ang drone ay dumaan pa southeast at ito ay mula sa East China Sea bago dumaan sa pagitan ng main island ng Okinawa at Miyako Island, kung saan sinasabi rin na ito ay nasa halos 175 miles sa southwest ng Okinawa. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang aircraft patungo sa Pacific Ocean. Nakalaunan ay lumiko patungong northeast sa kahabaan ng Ryukyu Island chain bago makarating sa Amami Oshima sa Kagoshima Prefecture. Matapos iyon, bumalik din ito sa dating ruta at nagbalik sa East China Sea. Kasabay ng flight path na ito ay ang isa pang drone ng China, ang BZK-005 Reconnaissance UAV na sumunod sa halos parehong ruta noong February 26. Hindi naman kinumpirma ng Joint Staff kung ang dalawang drones ay nagsasagawa nga ba ng coordinated operation. Bilang tugon sa mga drone activities, nagpadala ng mga fighter jets ang Japan Air Self-Defense Force upang bantayan ang sitwasyon. Bagaman, hindi nilabag ng mga drone ang territorial airspace ng Japan, binigyang diin ng Ministry of Defense ng Japan na nananatili itong alerto sa lumalawak na presensya ng militar ng China sa rehiyon. Ang strained geopolitical relationship ng US at China maaaring isum up sa isang salita, Taiwan. Ang maliit na isla na nasa baybayin ng mainland China ay naging isang tinik sa kanilang tagiliran since the retreat of the Republic of China from the island in 1949. Kahit ngayon, tumatanggi ang China na kilalanin na ang Taiwan ay nag-exist bilang isang separate entity at mariing inaangkin na bahagi ito ng China. The rest of the world is taking sides in this conflict, albeit on the down low. The rest of the world, iyon ay maliban sa US at sa mga kaalyado nito. Bagaman hindi formal na kinikilala ng US ang Taiwan o nagsasagawa ng direct diplomatic relations sa isla, hindi mo masasabi batay sa dami ng suporta na ibinigay ng US government sa kanila ng ilang dekada. Ngunit ang pinakabagong round of support ay halos direct acknowledgement na ang US ay maaaring handa na sa wakas na i-formalize ang relasyon sa Taiwan, anuman ang mga protesta ng China sa bagay na ito. Ang US ay nag-pledged ng $571 million sa direct military support sa Taiwan in the form of donations or sales of military equipment, vehicles, and ammunition. Ang lahat ng ito ay magiging available eventually para magamit ng Taiwan bilang bahagi ng mga puwersang militar nito na magbibigay daan sa kanila na manigate ang ilan sa mga China's aggressive posturing sa mga nakaraang buwan. Ngunit ano ba talaga ang nasa allotment para sa military aid? Paano nito binabantaan ang kasalukuyang relasyon ng US-China at maaari ba itong magkaroon ng malawakang consequences? Sa video na ito, tatalakayin natin ang bawat isa sa mga puntong iyon at ipaliwanag kung paano ito maaaring maging isang devastating blow sa China. Una, mag-usisa tayo ng kaunti sa mga detalye ng kung ano ang nilalaman ng military aid na ito. Understandably, parehong ang US and Taiwan governments ay tight-lipped pagdating sa pagsisiwalat ng mga aktwal na detalye ng uri at amount ng kagamitan na makukuha ng Taiwan sa pagkakataong ito. Ayon sa isang pahayag mula mismo sa White House, ang round of military aid na ito ay mag-i-include ng hanggang $571.3 million in defense articles and services of the Department of Defense and military education and training to provide assistance to Taiwan. Isa sa ilang actual details na isiniwalat ay ang payment distribution kung saan humigit kumulang $265 million ang pupunta sa pagbili at pag-aayos ng 300 tactical radio system at another $30 million ang pupunta sa 16 gun mounts. Gayunpaman, walang mga detalye sa type and model ng alinman sa equipment, kaya halos walang saysay na mag-isip tungkol sa mga content nito bago lumabas ang anumang karagdagang balita.
Sa kasamaang palad, maaaring tumagal iyon panandali dahil ang military procurement sa ganitong scale ay maaaring tumagal ng ilang taon. Kahit na magbayad kaagad ang Taiwan, ang pagtanggap ng newly made equipment ay maaaring mga hulugan ng pagkaantala ng ilang taon bago aktwal na matanggap ng bansa ang equipment. Ang known lang ay hindi ito ang first package of military aid that the US sent in 2024. Noong September, inaprubahan ng Biden administration ang another $567 million in military aid and sales to Taiwan again. Wala talagang mga major details on the type of aid being delivered, maliban sa tulong na direktang makikinabang ang Taiwan's military and national defense capabilities. Halimbawa, sa panahong iyon, concerned ang Taipei tungkol sa kakulangan ng mga functional combat aircraft. Gayunpaman, hindi tiyak kung ang request na ito ay na-fulfilled during the shipment or if it would become part of a later one. Ang previous package ng military aid ay nagbigay diin kung paano madalas na ginagamit ng US Armed Forces ang konsepto ng asymmetrical warfare at nais na ilagay ang Taiwan in line with that doctrine. More specifically, kilala ang US na may ilan sa mga pinaka-advanced weapons and defense systems sa mundo, pati na rin ang access sa halos limitless surveillance and drone capabilities through its NATO allies and other countries like Japan and Australia. Marami sa mga ito ay highly developed militaries in their own right na may own contemporary designs na rival sa US technology o purchased directly from American suppliers. On the other side ay mga bansang tulad ng China, Russia at sa lesser extent na Iran at North Korea. Karamihan sa kanila ay nagdevelop ng mga weapons na maaaring ituring na comparable sa kanilang mga Western counterparts sa ilang aspeto. However, the US remains years, if not decades, ahead in terms of technology and deadliness. Upang mabayaran, ang mga bansang ito ay madalas na gumagamit ng mantra, quantity is quality. Gumagamit sila ng robust industrial capacities upang bumuo ng kanilang mga hukbo at lumikha ng reliable but relatively cheap military equipment na maaaring ma-mass manufactured at the fraction of the time of their Western counterparts. Ang konsepto ng asymmetrical warfare ay inilalapat din sa estratehiya na ginagamit ng US at China upang lumikha ng military pressure in the South China Sea. Sa kasong ito, ang China ay maaaring ituring na aggressor na inilalagay ang kanyang navy sa full display sa panahon ng numerous combat exercises nito. Ang ilan sa mga ito ay naging mapanganib na malapit sa Taiwan. Samantala, ang US ay nag-operate ng isang malawak na mga military bases na nakakalat sa mga islands and archipelagos na nakapalibot sa South China Sea upang lumikha ng isang dispersed wall of resistance. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga potent surveillance capabilities, long-range options, and an overwhelming advantage in terms of air power, nagawang subaybayan ng US ang mga paggalaw ng China at mapanatili ang isang matatag na status quo kung saan ang China ay hindi gumagawa ng anumang overtly aggressive notions patungo sa Taiwan. Ngunit bakit napakahalaga ng Taiwan sa US? Well, ang sagot ay medyo complicated. Tulad ng karamihan pang mga topics na nakapalibot sa geopolitics ng Indo-Pacific, ang Taiwan ay hindi relatively close sa US both geographically or ideologically. Gayunpaman, ang islands ties sa natitirang bahagi ng Indo-Pacific, kabilang ang China, ay naglalagay nito sa isang mapanganib na posisyon na may deep-seated ramifications para sa US. Ang posisyon ng isla sa loob ng South China Sea ang mahalaga dito dahil ito ay nasa kalagitnaan ng Japan at Pilipinas. At ang pinakamalapit na kapitbahay nito, at least via sea, ay walang iba kundi ang China mismo. Ang Taiwan ay talagang nag-cut sa access ng China sa Greater Pacific. Sa ngayon, ang China ay wala talagang kakayahan na mag-project ng military power na lampas sa kanyang pag-claim sa South China at East China Seas, na lubos na naglilimit sa mga options nito in terms of naval and littoral coastal warfare. Consider the scenario where China manages to annex Taiwan.
Sa kasong iyon, maaari itong mag-develop at mag-deploy ng mga submarines at magtayo ng mga military bases that overlook the Pacific, na lubos na naglilimit sa scope of US military operations, hindi lamang sa region, ngunit posibleng sa buong mundo. Sa ngayon, gumagamit ang US ng isang hanay ng refueling bases in the Pacific to deploy its air force from the mainland into the Middle East. Habang ang ruta ay geographically longer in this manner, nakakakuha ng advantage ang US sa pamamagitan ng pag-deploy ng mga puwersa nito nang halos walang oversight mula sa ibang mga kapangyarihan, dahil ang karamihan ng paglipad ay nagaganap sa open ocean at hindi ito regulated or monitored. Ang isa pang aspeto ng mga American operations sa Taiwan ay may kaugnayan sa perceived notion of alliances sa buong Indo-Pacific. Ang Japan, Singapore, South Korea, Thailand, Australia at Pilipinas ay lahat ay may mga kasunduan sa alyansa sa US at lahat ay sobrang lapit sa China, either by land or sea. Sa pagsuporta ng US sa Taiwan, ang lahat ng iba pang mga bansang iyon ay may interes na gawin din ang pareho. The reasoning is fairly simple. Kung iiwan ng US ang Taiwan, hindi lamang nito papayagan ang China na magkaroon ng further reach into the Pacific. Ang lahat ng 5 bansang yun ay kailangang ma-reconsider ang kanilang alliances. Sa isang theoretical scenario kung saan kontrolado ng China ang Taiwan, magkakaroon ito ng leading position in the South China Sea, habang ang 5 kaalyado ng US ay technically kaalyado rin ng bawat isa. Hindi sila particular na geographically close at hinahati ng mga pag-claim sa dagat ng China. Magkakaroon sila ng ilang mga options. Ang una ay ang pagtitiwala sa US na tutulong sa kanila, isang notion na mapapalitan kung sa huli ay nagtakda na ng isang president sa pamamagitan ng pag-abandona sa Taiwan. Pangalawa, maaari silang makipag-alyansa sa China or at least pakalmahin ito at sumang-ayon sa ilan sa mga demands nito na malamang na magkakaroon ng negative effect sa kanilang ekonomiya at geopolitical independence. Pangatlo, ang Indo-Pacific geopolitics and military power projection ay nagiging isang free-for-all, kung saan ang bawat bansa ay nag-aayos ng kanyang militar at posibleng mag-develop din ng mga nuclear weapons dahil mayroon na ang China. Either way, ang resulta ay isang destabilized Indo-Pacific kung saan ang US ay wala ng gaanong impluensya at maaaring mawalan pa ng ilang beneficial trade and economic opportunities. Ang isa pang pangunahing dahilan kung bakit ang US at marahil ang natitirang bahagi ng mundo ay maaaring magkaroon ng interes na panatilihing malaya ang Taiwan mula sa China ay ang ekonomiya. Ang maliit na isla ay responsable sa paglikha ng karamihan sa mga semiconductors at computer chips na kinakailangan practically in any industry due to the global reliance on technology. Sinubukan ng Bloomberg na i-map ang ramifications sa global GDP sa mga sitwasyon where China blockades Taiwan with or without drawing the US into a conflict. Kung maglalagay ng blockade ang China sa Taiwan, ang mga export nito ay halos titigil na magdudulot ng isang potential global economic crisis, isa na madaling lumalampas sa grain crisis during the initial months of the war in Ukraine or the supply chain issues during the COVID pandemic. Ayon sa pagsusuri ng Bloomberg, ang Taiwan ay mawawalan ng humigit kumulang 12% ng GDP nito dahil sa ganap na pagtigil ng trade. Ang kakulangan ng mga semiconductors sa global market ay magli-lead sa humigit kumulang 5% na pagbaba sa global average GDP, habang ang US ay mawawalan ng humigit kumulang 3.3% ng GDP nito. Ang pangalawang sitwasyon kung saan ang blockade ng China ay matagumpay na nasagot ng US sa pamamagitan ng pagdedeklara ng digmaan at pagdadala ng mga kaalyado nito sa Indo-Pacific ay may mas masamang projection. Sa kasong iyon, ang trade ng US at China, pati na rin ang trade sa pagitan ng iba't ibang mga bansa sa Indo-Pacific ay similarly affected ng conflict. Ang Taiwan's economy ay babagsak by an astounding 40%. Ang global average GDP ay maaaring bumaba ng higit sa 10%.
habang ang mga bansa ay nag-impose ng economic sanctions and tariffs on one another. Gayunpaman, ang mga bansa sa Southeast Asia ay disproportionately affected habang pumapasok sila sa isang wartime economy at kailangang harapin ang pag-atras ng China sa sarili nitong trade. Ang dalawang sitwasyon ay maaaring mukhang medyo paradoxical kapag tiningnan mo ang overview of only the economic numbers. Batay sa mga figures na ito, ang mundo ay technically mawawalan ng mas less in terms of economic growth if China blocked Taiwan unimpeded. Gayunpaman, kailangan mong tandaan ang mga geopolitical ramifications ng hakbang na ito. Kung hindi ipagtatanggol ng US ang Taiwan, ang aksyon ay magiging katulad ng pagsalakay sa Ukraine.